Magandang hapon po, o magandang gabi po sa bawat isa. Akin pong inaanyahan yung mga kasama natin dito sa loob na tumayo. Bago po tayong mawit. Pagpaumanhin po, ako yung Hindi na makita. Hindi na makita, no? Alas kauwi ko lang po kasi hindi na ako nakapagbihis. Lord to God. Sabi po ng awit 117 verse 2, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ako'y magsabay iaalay. Bukas mo ngayon kailanman, huwag ka.
dapat sambahin, awitan, pasalamatan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy po kami nagpapasalamat, pagkat ikay tapat at mabuti, Panginoon, sa bawat sa amin. Sa gabi ito, Panginoon, patuloy kang manahan sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang isang patuloy na maitaas sa aming pong mga pag-aaral ng iyong mga salita. Pag gagamitin mo po ang tagapagsalita sa gabi ito, Panginoon, patuloy po sa itago sa iyong presensya. Patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon, gabi, umaga, o anumang pong oras na nandyan sa inyo pong mga kinalalagyan po ngayon ang mga kapatid natin nasa ibang bansa, sa iba yung oras doon. So, kumusta po ang bawat isa? At salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay nandito na po sa ating regular na gawain tuwing Huwebes po, prayer meeting. Tinuna po natin itong pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon bago po tayo dumako sa pananalangin. Ayan. So, sa mga kapatid, kaibigan, kamag-anak po na patuloy na sumusubaybay po sa kanilang mga tahanan, so manatili lang ho kayong nakatutok. Ilang sandali lang naman po ito, bigyan ho natin ng oras. Napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. So patuloy po namin pinag-aanyaya ito pong gawain ng ating Panginoon. Sana po ay ilagay na po ninyo sa inyong mga kalendaryo. Tuwing Huwebes po, 6 o'clock po ng hapon. Ayan. Tuwing Sunday naman ho, pinag-aanyaya pa rin po natin ang pananambahan sa ating Panginoon. Start po ng 9 o'clock. Ayan. So welcome po ang bawat isa. Dito lang ho, hindi ho mahirap hanapin. Mula dyan po sa highway, dyan sa kanto po ng isang fast food dyan, diretso lamang ho, makita po ninyo may signage po dito sa harapan, Christ-Centered Life City Church po. Ayan. So ngayon po ay dumako na ho tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At bago po yan ay mag-pray muna ho tayo. Hinihiling namin, Panginoong Diyos, aming Ama, ang iyong pangunguna sa hapon pong ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita. At bigyan mo po kami ng malawak na pangunawa, O Diyos, upang lubos po namin maintindihan at matanggap ang mensahe na mula sa iyong mga salita. At dalahin din po namin doon sa mga nakatutok ngayon sa kanilang mga tahanan, O Diyos na nanonood, naway dalahin namin na ito po ay makarating sa kanila, umipo, mangusap sa kanilang mga puso, O Diyos, at tanggapin din po nila ito bilang salita mo. At ikaw po ang siyang tangi namin pinaparangalan sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, tuloy na po tayo. Kanina lang ho, pagkabuklat ko ng Facebook, nagulat po ako yung isang content creator. Ngayon po siya, Pinos Christian po ito eh. Tingnan ko po yung kanyang pinakita. Naisip ko na kung tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo maging maingat.
ang mundo po ay papasukin ito ang mga iglesia. Ibig sabihin, iba ho kasi yung pagkakaunawa dito yung, tama po, yung sanlibutan, kailangan madala natin sa church. So, ang una po tinutukoy na sanlibutan po doon ay yung mga tao. No? Kaya lang po, yung kanina yung nakita ko, ibang sanlibutan ang dinala sa church. No? Yung gawain ng sanlibutan ang dinala. Ewan ko kung napasin ako ninyo yun, pinuna ho siya, no? Ginaya yung sayaw ng isang rapper ba yun? No? Kung titignan ho ninyo ang laswa ng sayaw na yon. So, talagang tayo po ay nasa mga tinatang ng mga huling panahon. Kung hindi po tayo maging maingat, baka ho matangay tayo ng agos ng sanlibutan ito. Makapag-compromise po tayo. So, samahan po ninyo ako dito sa aklat ni Lucas, Ebanghelyo ayon kay Lucas po, chapter 17, verse 26 hanggang 34. Itong mga talata lang ito ang ating babasahin, bagamat ito pong mga talatang ito ay ang tinutukoy po dito ay yung pagparito ng anak ng tao, yung ating Panginoon Kristo. Kaya po, yung pagparito ng ating Panginoon Kristo ay humugot po si San Lucas sa mga pangyayari sa lumang tipan. At yun po ang ating tatalakayin. Ano ba ang pangyayari na hinugot ni San Lucas na dalawang pangyayari sa lumang tipan? No? At ito ba na pangyayari din sa ating kapanahunan? Nakikita ba natin? No? So sabi ho dito, sa verse 26, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. So yun po yung una na binanggit, no? Kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. So dumating ang baha at namatay silang lahat. So yun po yung unang panahon na hinugot po ni Lucas. No? At ang pangalawa naman po sa verse 28, gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, namimili, nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ang paghatol ng Diyos, ang pamagato ng ating pag-aaralan. Mali ang minsan pagkakakilala ko ng iba sa ating Panginoon Diyos. Tama naman yung sinasabi nilang iba na tama, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung iba paniwala na dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya parurusahan ang tao. Yan ang maliho na pagpaniniwala ng iba. Tama po, ang Diyos ay pag-ibig, subalit ang Diyos po ay Diyos ng makatarungan. Diyos po siyang hindi niya kailanman kukonsintihin po ang kasamaan o ang kasalanan. So bakit nga ba hinahatulan ng Diyos ang isang bayan, ang isang lugar, ang isang bansa o ang individual? Paano niya ito hinahatulan? Kaagad-agad ba na ang Diyos kapag nakita niya ang isang lugar na mga tao doon ay napagsama, agad bang binabagsak ng Diyos ang kanyang puot, ang galit, ang parusa? So tignan mo natin dito sa binanggit sa Lucas na dalawang panahon na ano ba ang panahon na yon. Sa ng mga ngarali, ang mga nangyari noon ay ang mga nangyari po ngayon ay nangyari na ho noon, paikot-ikot lang sabi ko. At yung nga yung mga nangyayari ho noong binanggit ko ni San Lucas dito na nabasa natin, na mapapansin din ho pa rin natin sa ating panahon. So una tingnan ho natin yung panahon ni Noe. So sa verse 26 at 27 ho, ano bang kalagayan ng mga tao nung panahon po ni Noe?
makikita pa rin ho natin dito bagmat ang Diyos ay humahatol, andun pa rin po yung kahabagan. So, ayon po doon sa binasa natin kanina, ang mga tao po noong panahon ni Noe ay nagsisikain. So, masama ho ba yung kumain? No? Kung hindi ho natin ito unawain yung buong konteksto at yung panahon po noon, ay maiisip ng iba na masama ang kumain, no? Nagsisikain at nagsisiinom. Sabi ho, ang nagsisiinom po dito, hindi po yung tinutukoy dito yung tubig, ano ito, pagsasayahan po, pag-iinuman at nag-aasawa. Ano ba yung nag-aasawa na binabanggit dito? Nung binubulay ho natin ito na hindi lang ho pala ang nangyayari na nag-aasawa yung tulad ng nangyayari, nag-aasawa. Ang ibig po pala sabihin noon na nag-aasawa, yung pong sa asawa ng iba at asawa ng iba. Nag-aasawahan. Ano ho? Na parang, ewan ko, naalala ko tuloy bigla, ewan ko sa TV ba o sa Facebook ko nabasa, na sa ibang bansa pala pwedeng ganun. No? Sa mag-asawa, magpapalitan sila ng asawa. Ano tawag doon? No, ganun ho ang panahon ni Noe, ano? Then sa Genesis, tingnan ho natin ngayon 'yon. Pumunta tayo sa Genesis sa lumang tipan. Sa chapter 6 verse 1 hanggang 8, ang sabi ho doon na mga tao ay labis na ang kasamaan ng tao. Pag sinabing kasamaan, hindi lamang po isa ang ginagawang kasamaan. Iba-iba, marami. No, labis, ibig sabihin, sobra na, grabe na, talamak na ang kasamaan ng ginagawa ng mga tao noon. At ang sabi pa po, wala na silang iniisip na mabuti. Nakuha ninyo, no? Talagang, andun na sila talaga sa paggawa. Lugmok na sila sa paggawa ng kasamaan. Then pagdating ho sa Genesis chapter 6 verse 9, ang sabi ho doon, napakabuting tao ni Noe. Sa kabila ho ng kasamaan ng mga tao noon, mayroon pa rin natitira na mabuting. Ayan ho ay si Noe, sabi ho doon. At ang siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong yaon. Pero ano yun, no? Sa dinami-dami ng mga tao po noon, siya na lamang. Pero mo, kahit na mag-isa na lamang siya, hindi siya nakipag-compromise. No? Ganon ang dapat ho. No? Kahit ikaw na lamang, kahit ginagawa ng lahat, kahit na mag-isa ka lang na tumatayo, manindigan ho tayo dapat. Naalala ko naman tuloy yung sa Facebook din, yung isang artista. No? Ang daming alok daw sa kanya. No? Dahil sa Christian siya, pinanindigan niya yung faith niya. Kaya lang, hindi maganda yung mga role. Hindi ko niya tinatanggap. Kahit na tinatanong niya yung mga ano ba yung script para mabasa ho niya. Kaya lang ayaw ibigay. So lang, yung punto, pag andun na siya, kung anong paggawa, gagawin. So hindi pa rin ho niya tinanggap. Yun na po ang kalakaran ng mundo ngayon. At yung isa naman ho, ayan, ang nakalulukot nga ho, sana hindi na niya sinabi, kaya lang, yun, na-expose tuloy, no? Kiklaim siyang Christian, yung mother niya, ang lingkod ng Panginoon, kaya lang, tumatanggap siya ng mga role na hindi maganda. So, yun ho ang binako kanina na kung hindi ho tayo maging maingat, na akala natin yung sa nakikita nating masama ay napapalitaw na mabuti, no? Nadja-justify natin, no? Alam nating mali, pinipilit natin kinukula para mapaputi, no? So palibhasay, namumuhay na kasama ng Diyos, sabi ho doon kay Noe.
At nung sa panahon pa rin ho ni Noe, sabi po doon, dito sa 1 Peter chapter 3 verse 20, sa kabila ho na ganong kasama ang mga tao po noon, hindi pa rin ho agad-agad na hinatulan sila ng Diyos. Ang sabi po doon sa sulat ni Pedro, chapter 3 verse 20, na ang mga tao daw po noon ay matyaga pa rin hinintay ng Diyos. Marahil habang ginagawa ni Noe yung yung barko, yung arko, ang sabi po ni Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 5, nangangaral si Noe tungkol sa matuwid na pamumuhay. So nakita ni Noe gaano kasama ang ginagawa ng mga tao po noon. Habang ginagawa niya yung daong, nangangaral ho. No? Hinihimok niya mga tao na lisanin yung kasamaan nila. Pakinggan nila itong panawagan ng Diyos. No? Dahil nga, yun nga, pinagagawa na nga siya ng barko. Subalit, sa halip na pakinggan siya at paniwalaan, hindi siya pinapansin. So hindi pa rin ho tumigil si Noe sa pangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. So, hinihintay pa rin ho sila ng Diyos na baka sila ay makinig. Kaya tama sinabi ho ni San Lucas, hinalin tulad yung pagparito ng ating Panginoon. May kinalaman din ho yung sinabi ni Pedro na bakit hindi pa ginaganap ng Diyos yung pangako niyang iyon. No? Meron na nga nagre-reklamo, nangamatay na kanilang mga ninuno. Asaan yung sinasabing darating muli si Lord? So, hindi nila alam na pinagtitiyagaan pa rin ng Diyos ang lahat ng sinuman. Binibigyan niya ng pagkakataon na sabi ho na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan kasi ayaw ng Diyos na isa man ay mapahamak ang sabi. Tulad nung nangyari po noon sa panahon ni Noe, matyaga silang hinintay ng Panginoon, sabi ho doon. Kaya ho, yung panahon na yon, kung hanggang saan yung pagtitiyaga ng ating Panginoon, yon. Mula sa umpisahan ni Noe, yung paggawa, hanggang sa matapos ni Noe yung daong, yun ang binigay na pagkakataon ng Diyos sa kanila. Kaya lang ba tawag dito? Sumapit na yung hangganan, ika nga, eto na. Sabi, pinapasok na ni Lord yung mga tao, yung pamilya po ni Noe, at buti pa yung mga hayop no? Sumunod kay Noe, no? Naligtas ho sila. So sabi ho doon, nung sila andun na sa daong, ang Diyos po ang nagsara ng pintuan ng daong, hindi si Noe. So napanood na ho natin yung movie ho, no? Sabi ho, nung pinakita ho, nang pinasibol na ng Panginoon yung mga lahat ng sibol, tumataas na yung nakita ng mga tao, ay yung totoo pala. Wala na, natasara na yung pinto. Kahit anong gawin nila, hindi pwedeng buksan ko ni Noe. Sabi ko ng banal na sulat sa Revelation, ang anumang isara ng Diyos, wala makapagbubukas. At gano'n din, ang anumang buksan ng Diyos, wala makapagsasara. So hindi pwedeng buksan, pakialaman ni Noe na buksan yung pintuan upang makapasok po sila. Kasi binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na yon, haba, nagtiyaga ang Diyos. Gano'n din po sa panahon natin ngayon. Yun nga ho, bakit hindi pa dumarating ang ating Panginoon Kristo? Yun po yung panahon na ibinibigay po sa bawat sa atin na lisanin natin yung kasamaan, yung kasalanan na pinaggagawa ho natin at magbalik loob sa Kanya. Kailangan ho, katulad po ng panahon ni Noe, pag dumating na ho yung panahon na yon na hindi natin, walang nakakaalam, hindi ho natin masisisi ang ating Panginoon. Nagbigay ho siya ng mahabang panahon po sa tao upang makinig sa kanyang mga salita, sa panawagan ho niya sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. So next chapter po doon sa Genesis at 7 and 8, so alam na ho natin yon, andun na ho yung baha at yung pagkatuyo ho ng baha. Tahon ninyo, no? Yun yung panahon po ni Noe. Ganun ho kabuti ang ating Panginoon. Hindi niya basta-basta na parurusahan yung tao na masama. Pinapalahanan, binibigyan ng babala at sakaling makinig, tumalikod,
kailang nasa atin pa rin ho, nasa tao pa rin po yung pagpili tulad po nila noon. Pinili nila yung magpatuloy sa kanilang masama. Ayun ho, napahamak po sila. Then ang susunod po na panahon ay yung panahon po ni Lot. Ayan. Ano po yung panahon ni Lot? No, sabi ko doon sa verse 28, gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay ganun din ho, no? Nagsisikain, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Ibig sabihin dito, busy sila doon sa mga bagay na ito. Tulad ni panahon ni Noe, busy. Mas nakabaling sila sa mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na pangwalang hanggan. Rito, nangangaral si Noe, pinapalahanan nila mga tao, subalit mas pinipili pa rin ng tao yung mga bagay na makamundo. Sa panahon din po natin ngayon, maraming mga tao, abala, busy, no? Yayain mo sa gawain ng ating Panginoon. Nakita ko nga yung post ni, nakakatuwa nga yung post ni Brother Bob, no? Sabi, pag outing daw, ayan, maraming sumasama, pero pag prayer meeting, Sunday worship, wala. Naalala ko yung parabola ba yung ating Panginoon, pinahayo niya yung kanyang mga alagad, upang nakahanda na yung piging, ayun, piging. Salamat po. Yung piging, di ba? Ganyan, kaya lang, yung mga unang nila tinawagan, may mga dahilan. Di ba? Bagong kasal. So, mag-honeymoon muna. Isa naman, nakabili ng baka, kailangan subukan. Nakabili ng lupa. Nag-report sila sa Panginoon, walang sumama doon sa una nilang inanyayahan. Pinalabas niya uli. Ayun, tinawag yung mga ikangay tingin ng mundo, mga patapon, mga PWD na tinatawag, yung mga cast out. Ayun, buti pa mga yun. Tumugon. So, iyon po ang kalagayan po ng mundo sa ating kapanahonan ngayon. Tingnan ho ninyo itong nakaraang bago eleksyon. No. Pag nag-announce ng ayuda, daming pila, di ba? Madaling araw, parang Opo. Pero pag tumawag ka para sa Panginoon, yan ho, yan ang malungkot. Na pagdating sa Panginoon, pero kung tatangin mo ang bawat tao, kung naniniwala sila sa Diyos, naniniwala man po sila. Kaya ano kung klaseng paniniwala? Isa yung paniniwala ko natin hanggang sa bibig lang, hanggang sa isip lang. Pero wala ako dito. Kahit ang diablo ko naniniwala, tandaan ho natin yon. So nagsisikain din, nagsisiinom, namimili, nagtatanim pa, nagtatayo ng bahay. Wala man masama sa mga binanggit ho dito eh. Kaya lang ho, pagdating ho sa ukol sa Panginoon, wala ho silang panahon. Marami ho silang mga dahilan. Kaya pagdating ng kapahamakan, doon sila tatawag ngayon sa ating Panginoon na iligtas sila. Kaya lang sa oras na yon, wala na kung pagkakataon. So Genesis chapter 18, so tignan mo natin yung kalagayan naman ng mga tao noong panahon ni Lot, no? So sabi ho sa verse 20 ng chapter 18 ng Genesis, sabi ho doon sa talatang iyon, katakot-takot na ang sumbong laban sa Sodom at Gomorrah. So nakarating yung report. May nag-report, may taga-report ng ating Panginoon, kung anong nangyayari na kasamaan. Ano ba yung sumbong na yon sa nakarating sa ating Panginoon? Ito ba ay nangyayari din sa panahon natin ngayon?
kamakailan lang ho, lumabas na naman ho yung nagmak sa ating Panginoon noon. Ano ba yun? Nagpo-portray ng Jesus Christ na na bading? Bega ba? Bega? So, yun. No? So, yun po salitang love ho. Hinanuna ho nila eh. Iniba na ho ang pakahulugan nila. Masama ho ba daw ang umibig? Ayun. Binibigyan na ho na nila ng maling katwiran. Tali ho, ang Diyos ay pag-ibig. At tinuro nga ho niya sa atin na mag-ibig ang tayo sa isa't isa. Pero doon sa tamang pag-ibig. Hindi basta pag nakaramdam ka yun na yun agad. No? So ano ba yung sumbong na nakarating sa ating Panginoon? Nakatakot-takot ang sabi. Sabi pa po doon, napakalaki na ang kanilang kasalanan. Parang halaman na maliit lang, dapat tinagpas na yun, kaya hinayaan nilang lumaki, tumubo. So Genesis chapter 19 verse 5, sabi ho doon, nagkaroon kasi ng panahuhin po si Lot. Nung nalaman ng mga kapitbahay ni Lot na may panahuhin siyang mga lalaki, pinaikutan po nila yung bahay ni Lot. Sabi nila, ilabas mo yung mga panahuhin mo. Sabi nila, mga lalaki ho yun at sisipingan namin ang mga yan. Piruin mo yun, yun po ang kalagayan ng mga tao po noong panahon po ni Lot. Lalaki sa lalaki. Inaalok na nga ho ni Lot yung dalawa niyang anak na babae. Yun naman ho talagang disenyo ng ating Panginoon yung lalaki sa babae at yung babae sa lalaki. Kaya lang, mas gusto ng mga lalaki ito, yung kapwa nila lalaki. Eto, mayroon ako mga dalawang anak na babae dito. Kaya, ayaw nila. Kaya nangyari, nung akmang kukunin na nila yung mga bisita ko ni Lot, binulag ho sila. Maanghel na yon. Ganyan din ho ang nangyari noon sa Bagong Tipan, sa sinabi ni Pablo, una do sa Romans chapter 1 verse 26 hanggang 27, mababasa ho natin yon. Ayaw nang makipagtalik ang mga babae sa lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan, ganun din, no? Vice versa, lalaki sa lalaki, babae sa babae. At sabi pa ho ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 na walang bahagi sa karya ng Diyos ang mga nakikiapit sa kapwa, same sex po. Sa iba, tinatanggap na ho nila ito, no? Kinakasal ho. Masagwa pa ho dito, hindi lang ho tao sa tao tao sa hayop Yan po ang sa ibang bansa ho, nangyayari na ho, pwedeng ikasal yung tao sa hayop. Pinapayagan na ho. Ganun na ho, kasama, kagrabe ang kasamaan ho ng mundo. Pasama na ng pasama, sabi naman ho ni Pablo nasa Efeso, sabi ho niya yun. Pasama na ang takbo ng mundo. So bagamat ho ganon ang sitwasyon ho nung panahon ni Lot, pagdating sa Genesis chapter 18, dahil nakita na ng Diyos yung talagang kasama ng tao, sabi niya, hindi ko dapat ilihim ito kay Abraham. So si Abraham naman ho, nag-pray siya kay Lord, sakaling hindi ituloy ng ating Panginoon yung paghatol, yung pagbagsak ng parusa. Actually, sabi nga ho sa Romans chapter 1 verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Kaya
anytime pwedeng ibagsak ng ating Panginoon po yung pope niyang yon. Kaya si Abraham po, nag-pray muna siya. Nag-pray siya kasi alam din na, sinabi na ng Diyos kay Abraham na pupugnawin niya Sodom at Gomorrah. Nag-pray po si Abraham. Nakipagtawaran. Daw kung may 15 matuwid. Ano po nung binulay-bulay ko ito, o nga, napakahalaga pala Kaya lang, ang nakalulungkot mo, ito lingaho muna natin to para makuha natin yung buong istorya. So, una, 50, Kung may 15 matuwid, itutuloy pa ba ninyo? Hindi, sabi ng Panginoon, hindi dahil sa 50. Sa 45, hindi pa rin. 40, hindi pa rin. Sabi ng Panginoon, 30, hindi pa rin. 20, hindi pa rin. Last na lang, Lord, 10. Hindi pa rin ko itutuloy. Hindi ko parusahan dahil sa kumatuloy. Kaya lang, walang 10. Kaya doon ka nakita, kaya pala, doon sa panahon po ni Noah, nung binalikan ko ho yun, ako naniniwala na kung may 10 na nakita ang Diyos na matuwid sa panahon na yun, hindi itutuloy ng Panginoon yung baha. Kaya lang, sabi ko na ba naksulatan, wawalo lang ang nando sa daong. Yung pamilya ho. Kung walo lang, kaya tinuloy ng Panginoon yung Sodom at Gomorrah, walang 10 Kahit sinalot, wala silang 10 Di ko ba? Pamilya din ang natira doon. So, wala hong 10. Kaya, sabi, madali kayo, halos kalad-kalad na nga sila ang pamilya ni Lot po Para talagang, parang yung taong nabibigatan ka na hindi mo na kayang pasanin pa. Mabibitaw mo na. Ganon ang pagbagsak ng parusa ng ating Panginoon. Gustong-gusto niya talaga. Kaya lang, hindi niya pinipigilin niya dahil andun pa si Lot. Kaya halos kalad-kalad na sabi, umalis na kayo dyan. Huwag kayong lilingon. Lumingon ang asawa ni Lot. So, sa madaling salita po, nung wala na sila sinalot po doon sa Sodom at Gomorrah, doon na po binitawan ng Panginoon yung paghatol po niya. Sabi ho sa Genesis 19:23 hanggang 25, pinaulanan ng nagdiningas na asupre. Dati, tubig. Ito, sa panahon ni Noe po yun, at sa panahon ni Lot, apoy. At sa panahon ng ating Panginoon Kristo, sabi ho, apoy ang gagamitin ng ating Panginoon. Pinaulanan na nagdiningis na asupre, tinupok ng Diyos ang lungsod na yon, sabi, at lahat ng tao at pananim. Lahat po na nabubuhay po doon, tinupok po ng ating Panginoon. 2 Peter chapter 2 verse 6 hanggang 8, tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah dahil, sabi ko, dahil sa kasalanan ho nila, sa kahalayang ginagawa nila, at kasamaang nakikita ho ni Lot araw-araw. Doon, sabi nga ni Pedro doon, nababagabag si Lot sa araw-araw na nakikita niyang kasamaan na ginagawa ng mga tao po noon. Pero naman, araw-araw, isip nga, paggising ni Lot, nakita, paggising, bago matulog, nakikita niya yung kasamaan. Ganon ho. Ganon ho ang kalagayan ho nung panahon na yun ni Noe at ni Lot po. Kaya dito sa binasa natin kanina sa Lucas, ganon ho hinalintulad ang pagparito nga ng ating Panginoong Jesucristo. Walang tiyak na petsa, oras, panahon. Basta darating na lang ho, basta. Kaya nga ho, sabi ng Panginoon, makighanda ho tayo. Paano ho maging handa? Makinig ho tayo sa sinasabi ng mga paalala at babala ng salita ho ng Diyos. Kaya nga ho, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Ibinigay ho niya ang kanyang salita. Malaya ho tayo nga makapagbasa, makinig. Huwag ho tayong maniwala. Ito ho kasi pandaraya natanim ho sa maraming tao po na mga kababayan natin. Una, dalawa lang ho kasi nakita kong dahilan kung bakit ho ayaw ng sharean mo, sabihin mo ang Biblia sa kanila, ayaw nilang makinig.
Dalawa lang akong nakikita ko eh. Una, ay yung paniwala na kapag daw nagbasa ka, ito rin yung lagi ko narinig noon eh, nung hindi pa po ako mananampalataya eh. Pag nagbasa ka rin ng Biblia, masisira ang ulo mo. Mamurit ka, kapampangan. At pangalawa ho, dahil sa nakagisnang relihiyon. Kapag nag-share ka ng salita ng Diyos, na ano na naman yan, ano? Ito pa lang, hindi ko pa naayos. Ano na naman yan? Yun ho, pagyakap sa reliyon. Yun ho, nakita kong hadlang, malaking hadlang ho, na ginagawa ho ng kaaway upang hindi ho makinig ang tao sa salita. Kasi ayaw ho ng diablo ho na malaman ho natin ang totoo. Kaya gumagawa ho ang kaaway ng paghahadlang para hindi ho makarating sa tao ang salita ng Diyos. Yung ang pagbibigay niyang babala, paalala, upang hindi ho natin na maranasan yung naranasan ho ng mga unang tao noong panahon ni Noe at Lot na paghatol po ng Diyos. May gagawin hong paghatol ang Diyos sa huling panahon po. Kanya lamang ho, katulad sinabi ni Pedro, kanina nabanggit ko na ho, binibigyan ho tayo ng pagkakataon at ngayon nga ho ang pagkakataon na yan. Na humihinga pa tayo, buhay pa tayo. Hindi pa dumarating ang ating Panginoon Kristo. Yan ho yung pagkakataon na ibinibigay ho ng Diyos upang makapagsisi ho tayo, talikuran natin yung masamang gawa ho natin, ginagawa. So, pangatlo po, so naandun na ho tayo, no? Yung paghatol ng Diyos sa panahon ni Noe at Lot. Pangatlo, so ngayon ho, yung paghatol po ng ating Panginoon, po pwede ho bang mabago? Yan. O hindi ituloy ng ating Panginoon. Yan. Sabi ko kanina, kung mayroong ng 10 sa matuwid, hindi itinuloy ng Panginoon. Pwede ho, depende nga ho. Depende sa pasya ng tao, ng sino man. Doon po kasi sa Jeremias chapter 18 verse 7 hanggang 10, mababasa ho natin doon sa Jeremias. Tinanong natin yan. May binanggit doon ng ating Panginoon eh, na pwedeng mabago, pwedeng hindi ituloy ng Panginoon po eh. Totoo po yun. Kahit sa bawat isa po, no? Wag na ho sa isang lugar, sa bawat individual ho. Isa na. Tayo po nakakaranas tayo, di po ba? Pag nagkakamali tayo, isa nagkakasala. Bago ho tayo na ikangay tapikin ng ating Panginoon, pinapalahanan ho tayo sa paanong paraan. Kung minsan nga, kapag nakikinig tayo ng mensahe, di ho ba, ng pangangaral, san, maisip na lang natin, may makikita tayo sa ating sarili na akma doon sa mensahe. So, ibig po sabihin, mayroong gustong itama sa atin ang Panginoon. Na, kasi kung hindi itatama ho yun, posibleng mapaparuwara ho tayo. Mapapasama. So sabi ho doon sa 18:7, ito ho. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko itutuloy ang aking pasyang gawin. Yan ho. Kapag sinabi ng Panginoon na parurusahan niya, hatulan niya yung isang lugar na yon. Pero kung makikinig, no, pinadalhan sila ng Panginoon na mensahero, pinalahanan, at tumalikod ang sabi, hindi niya itutuloy ng ating Panginoon. Then, at ang sabi pa ho, sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko at itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa ng kasamaan ang bansang iyon, babaguhin ko ang aking pasya. So, depende nga ako sa tugon natin ng tao. Kahit gaano kasama, kung tatalikuran ho yung kanyang kasamaan, makikinggan yung babala ng ating Panginoon, hindi ho itutuloy ng ating Panginoon. Nanong na lang ho ninyo si Apostol Pablo. Sabi nga niya, wala siyang kasing sama. Pero dahil sa pinakinggan niya ang Panginoon,
naging lingkod siya ho ng ating Panginoon. So ganun din ho doon sa Ezekiel, ano? Sa Ezekiel 18. So basahin na lang ho, mahaba ho kasi ang mga ito eh. So inano ko na lang ho, iniksian. 18:21 hanggang 24, no, yung masama na nagpakabuti at yung mabuti na nagpakasama. Yung masama na nagpakabuti, ang sabi mabubuhay, subalit yung mabuti na nagpakasama ay mapaparusahan. Ezekiel 33 verse 12, kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan ho siya. So nasa atin po. Ano ang pasya natin? Kaya nga ho kapag narinig ho natin ang salita ng ating Panginoon, naalala ko nga ho nung ito, isang maliwanag kong halimbawa ho dito, yung panahon ni Jonah. Kilala ko natin si Jonah, yung kinain ng malaking isda. Hahatulan ng Diyos yung Ninive, kasi ang sama ho ng mga tao doon, ang sabi. Inutusan niya ang kanyang lingkod si Jonah. Nung una, lumihis siya, ayaw niyang pumunta roon. Pero gumawa pa rin ng Panginoon. Doon ho natin makikita yung talagang napakabuti ng ating Panginoon. Talagang ayaw niya talaga na mapariwara ang tao. Sa kabila ho na lumihis ng daan si Jonah, gumawa pa rin ng Panginoon para si Jonah ay makarating doon sa Ninive. So alam mo natin ang kwento doon, ano? Nilamon siya ng isda, dinala siya ng isda doon sa Ninive. So sa madaling sabi ho, nangaral. No? Ipinahayag ni Jonah yung gagawing paghatol po ng Diyos sa Ninive. Parusa. At nung marinig ho mula sa hari ang sabi, sa mababa, nagsisiho sila ang sabi. At dahil sa nakita ng Diyos na ang kanilang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, hindi ho tinuloy ng Diyos ang hatol, pagbagsak ng hatol ng ating Panginoon doon sa Ninive. So, yun po pwede ho, no? Po pwedeng mabago ng ating Panginoon yung kanyang hatol. Paghusga ho niya sa isang tao, sa isang lugar, sa isang bansa. Kung makikinig nga ho, pakikinggan yung salita. Kaya nga sabi sa Hebreo po, huwag tayong maging matigas ang ating puso ang ating ulo kapag narinig natin ang salita ng ating Panginoon. Pang hindi tayo matulad sa mga nangyari noon. Sila man ay narinig nila ang salita, sabi, pero hindi ko nila napakinabangan kasi hindi sila sumampalataya. Nangyari yan sa kanila, ang sabi, upang magsilbing babala po sa ating panahon po ngayon. Upang hindi po tayo magaya sa kanila panahon. So mayroon pa po tayong pagkakataon mga kababayan, mga magulang at mga kapatid. So bilang panghuli po, sa Amos chapter 4 verse 12, ito ho. Sabi ho doon, kaya nga mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng Diyos. Yung paghukom po ng ating Panginoon, mangyayari po yun. Walang nakakaalam kung kailan. Naisulat po ang mga nangyari noong unang panahon upang magsilbing aral at babala sa atin na inabot sa mga huling panahon. Upang di natin sapitin ang sinabi po nila noon. Ang Diyos po ay pag-ibig, tama? Subalit siya makatarungan din po siya. Hindi niya palalampasin ang kasalanan at kasamaang ginagawa ng tao. Ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad, banayad kung magalit. Hindi siya nagtatanim, hindi nagkikimkim. Sabi ho, kung magparusa man siya, hindi katumbas ng ating pagsuway. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Sabi ko ng kanyang salita. Ang mabuti mabubuhay, ang masama ay parusa. Yan po ang justice ng ating Panginoon. Kaya nga ho, habang may pagkakataon pa po tayo, pang hindi ho natin maranasan yung paghatol ng ating Panginoon,
Kahit tingnan ho ninyo, pagkamat yung talagang final judgment ho ng ating Panginoon ay wala pa, meron pa rin ginagawa na paghahatol ng ating Panginoon. Sa bawat bansa, kapag nakita niya na, yun nga, kamakailan lang, no? Alam ho natin nangyari. Minak nila ang ating Panginoon. After noon, ang nangyari? Diba? Ganun din po sa bawat sa atin. Kapag tayo po ay pinapalahanan ang ating Panginoon mula sa kanyang mga salita, makinig po tayo. Para sa kabutihan pa rin po natin ito. Huwag po nating ipilit yung ating sarili. Mapapariwara lang po tayo pag pinilit po natin yung ating sariling kagustuhan. Makinig po tayo sa mga babala ng ating Panginoon. Huwag papagmatigasin ang ating pong puso. So, yun po ang salita ho ng ating Panginoon. Nawa po ay may natutuhan po tayo, may napulot po tayong aral. Ano ba ngayon ang sinasabi sa iyo ng Panginoon mula sa kanyang mga salita? Meron ba siya sinasabi sa iyo ngayon na lisanin mong ginagawa mong kasalanan? Maaring yan ay magiging dahilan upang ang paghatol ng ating Panginoon iyong maranasan. O pwede mong hindi maranasan tulad ng ating po napag-aralan. Pwedeng mabago ng ating Panginoon kung tatalikuran ho natin yung kasamaang ginagawa ho natin. Salamat po aming Panginoong Diyos. Lagi kang nagbibigay ng paalala sa amin ng mga babala tulad ng mga misa na sa aming bansa na lamang, Panginoon, na may mga institusyon na nagbibigay ng babala upang kami mapaghanda upang kung katulad ng isang bagyo na malakas na mananalasa bago dumating ito ay may nagbibigay ng mga babala upang kami po ay makapaghanda. Sa ganon, hindi po na kami pariwara, Panginoong Diyos. Ganon din po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Binigay mo po ito kapag ito'y pinapangaral, nababasa po namin, nagbibigay po ito ng babala, paalala sa amin upang sakali man, O Diyos, na nakakaalam, dumating yung araw ng paghahatol mo na hindi po namin maranasan yung naranasan po ng mga tao noong unang panahon. Dati tinangay sila ng baha, tinupok sila ng apoy. Ayaw mo po na mangyari sa bansa sa aming Panginoon, kaya tinatawagan mo bawat isa na upang magsisi at talikuran ng kasalanan, Panginoong Diyos, upang hindi po kami mapahamak. Dalahin po namin, nawa po ang salita mo pong ito, Panginoon, ay nakaabot at humipo nawa po sa puso ng aming mga kababayan na nakapanood po nito. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoong Diyos, at sa iyong kahabagan. Ito po ang aming dalangin pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.